Alas 7 pa lang ng umaga ay gising na si Marjo. Sanay na ang katawan niya sa maagang ritual, maingat na paghahanda ng uniforme, pag-aayos ng nameplate na medyo kumukupas na ang gilid, at mabilis na kape habang nakasilip sa bintana ng kanilang maliit na inuupahan. Sa isip niya, laging nauna ang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ang ina niyang may mahinang tuhod, ang upa na kailangang bayaran kada kinsenas, at ang pangarap na balang araw ay makalipat sa mas maaliwalas na lugar. Sa biyahe, nakaupo siya sa dulo ng jeep, tinitingnan ng kamay niyang may maninipis na kalyo, tanda ng ilang buwang pagbuhat ng mga kahon ng patatas at pagpunas ng mesa na paulit-ulit. Hindi marangya ang mundo niya, pero malinaw ang linya ng araw. Pagbukas ng pinto ng fast food, pagngiti sa mga customer, pagtiyak na malinis ang dining area, at pag-abot ng sukli na eksakto hanggang sa huling sentimo. Pagdating sa branch, sinalubong siya ni Jenny at JP na parehong naka-netcap at may hawak na cleaning caddy. "Maaga ka na naman, Mar," sabi ni Jenny na may pagod pa sa boses pero sinasabayan ng magaan ng ngiti. Tinanguan lang niya ito at nagmamadaling sumuot sa likod para mag-log-in. Nakasabit sa bulletin board ang bagong schedule na may pulang highlights. Bibilis daw ang turnover ng tables, iigsi ang grace period sa late, at mas istrikto ang quality check ng bawat produkto. Sabi ng store supervisor kahapon, may paparating na bagong branch manager at kilala raw sa pagiging result-oriented at walang pasensya sa kapalpakan. Sa sistema ni Marjo, ang tanging tugon niya ay dagdag ingat. Doblehin ang pag-check ng order slips, 3 beses na pagbilang ng sukli, at maingat na paglalagay ng straw para hindi tumalsik ang soda. Alas 8:30 nang medyo dumagsa ang mga customer. May grupo ng estudyante na nagre-review. May katabi silang construction workers na nag-aagawan sa extra rice. At may nanay na karga ang sanggol na umiiyak sa pila. Si Marjo ang naka-assign sa counter. Sunod-sunod niyang binigkas ang memorized spills at nagabot ng mga tray na parang koreografiya. Burger meal sa kaliwa, spaghetti sa gitna, at sundae sa kanan. Sa dulo ng hapag, si JP ay abala sa pag-refill ng condiments habang si Jenny naman ay nagsasaling ng bagong timpla ng iced tea. Maalwan ang daloy, parang sanay na sanay ang bawat isa sa galaw ng isa't isa. Sa gitna ng rutinang ito, napansin ni Marjo ang pagpasok ng lalaking nakasuot ng fitting na long sleeves. Suot ang ID na may bagong tatak, Rem, Branch Manager. Tahimik itong tumayo sa may gilid ng counter. Nagmamasid na parang auditor na naghihintay ng butas sa pader. Lumapit si Rem sa likod ng counter at bumuntong hininga ng malalim. Tila may gustong iparinig. Masyadong mabagal ang pila. Mariin niyang sambit. Dapat 3 minuto per customer lang. Walang kumibo. Sa mga ganitong sandali, alam ni Marjo na ang pinakamatalinong gawin ay panatilihing steady ang kamay at maayos ang tono. Sunod na lumapit ang isang businesswoman na mukhang nagmamadali. Umorder siya ng 2 combo at nagbayad ng 1,000. Eksakto ang alam ni Marjo sa sukli, pero sa pagmamadali at sa tahimik na presensya ni Rem sa tapat niya, nahulog ang isang coin sa loob ng tip box at hindi agad niya ito napansin. Sa mismong oras na yun, may sabay na tumilamsik na soda mula sa cup na nilagyan ni JP, natabig ng batang umiyak sa tabi ng nanay. Mabilis na kumuha si Marjo ng tissue at nilinis ang mesa, sabay abot ng sukli sa businesswoman. Dito sumingit si Rem, kinuha ang receipt at tinitigan ang sukli na parang puzzle. "Bakit sobra ang sukli?" Malakas na tanong ni Rem, sapat para mapalingon ang mga nasa pila. Napalunok si Marjo, sabay tingin sa businesswoman na tila nainis na rin sa paggaantala. "Sir, eksakto po yung coin po eh." Hindi na niya natapos ang paliwanag. "Eksakto? Nakita kong may nahulog na barya. Sa paningin ng customer, mukhang nagmamalinis ka pero nadadagdagan ng tip box nyo dahil sa kapabayaan mo."
Sabad ni Rem, tigas ng tono, at ngayon ay nakatingin na ang iba pang crew. Sa gilid, sinubukang sumenyas ni Jenny na wag na lang sumagot, habang si JP ay umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pagpunas. Kung ganyan ang sistema mo, dagdag ni Rem, hindi ka magay sa harap. Pumunta ka sa dishwashing, palit kayo ni Ivan. Hindi agad nakagalaw si Marjo. Sa loob-loob niya, alam niyang kaya niyang ipaliwanag na hindi sobra ang sukli at maaari pang ipa-audit ang drawer. Pero parang lumiliit ang espasyo. Ramdam niya ang bigat ng mga mata sa likuran ng manager at ang pag-igting ng hininga ng mamanaghihintay sa pila. Sir, pasensya na po kung may nahulog. Ibabalik ko po agad ang barya at ire-record sa tiplog. Walang sobrang sukli. Maingat niyang tugon. Wala akong pakialam sa paliwanag. Mariing sagot ni Rem. Ang importante, hindi nangyayari ang ganito sa maayos na branch. Simula ngayon, ako ang masusunod. At kung tingin mo kaya mong makipag-argumento, magbihis ka na at umuwi. Sa pagkabigla, naramdaman ni Marjo ang pagkipot ng lalamunan. Hindi siya sanay mapagsabihan ng ganito sa harap ng mga tao. Karaniwan, kung may pagkakamali, inaayos niya ito sa tahimik at mahinahong paraan. Pero ngayon, iba ang timpla. Ramdam niya ang pagsisikip sa dibdib at ang pag-init ng kanyang mga mata. Kahit ganito, inaalala niya ang ina. Kapag umuwi siyang wala sa ayos, agad mapapansin iyon at mag-aalala. Huminga siya ng malalim, sabay tango. Opo sir, sabi niya. At dinala ang sarili sa dishwashing area kung saan humahalo ang init ng tubig at singaw ng detergent. Habang nakatalikod siya sa dining, naririnig niya ang boses ni Rem na mas lalong lumalakas, nagdidikta ng mga bagong patakaran. Tila sa unang araw pa lang ay gusto nang iparamdam na ang kanyang salita ang batas. Sa likod, lumapit si Jenny, dala ang 2 baso ng malamig na tubig at maliit na tinapay na hindi nabenta. Mar, kumalma ka lang. Mahina niyang sabi. Nakita ko ang nangyari. Hindi sobra ang sukli. Mamaya, magbibilang tayo ng drawer para malinaw. Tumango si Marjo, ngunit hindi agad nakapagsalita. Si JP naman, habang nagbabanlaw ng mga tray, pabulong na nagsabi, Pasensya na kanina, bro. Natabig ng bata yung ininom. Hindi mo kasalanan. Sa loob ng ilang minuto, unti-unting humupa ang pulso ni Marjo. Ngunit may naiwan. Isang hiwang hindi nakikita sa balat, kundi sa tiwala niya sa sarili. Ang tahimik at pamilyar na mundo sa branch, ang sanay na galaw na parang musikang paulit-ulit, biglang nag-iba ng himig sa iisang utos ng bagong manager. Natapos ang rush hour na mas mabigat kaysa dati. Sa huling bahagi ng shift, muli siyang pinatawag ni Rem sa office. Isang maliit na silid na may salamin, kung saan kitang-kita ang kalahati ng dining area. Hindi niya alam kung reprimand lang o may mas malala pa. Ngunit ang malinaw, ang unang araw ni Rem ay nag-iwan ng bakas. Mas mabilis na utos, mas maraming mata, mas kaunting pasensya. Paglabas niya sa office, nakita niya si Jenny na nakapingin sa kanya na para bang may babala sa mga mata. At si JP na nagkukunwaring abala pero patingin-tingin din sa direksyon niya. Napansin niyang mas maaga pa sa karaniwan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Parang pinipilit siyang maghanda sa kung anumang susunod. Sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan ni Marjo na hindi na tulad ng dati ang kanyang trabaho. May pumasok ng bagyong hindi basta lilipas. At sa unang pagkakataong malinaw, naramdaman niyang ang isang simpleng trabaho ay maaaring maging daan sa mas masakit at mas malalim na laban. Ang araw na iyon na dapat sana'y isa na namang by-the-book na shift, ang naging umpisa ng pag-ikot ng mundo niya sa direksyong hindi niya inasahan. Kinabukasan, pumasok si Marjo na may bigat sa dibdib. Kahit anong pilit niyang ngumiti sa salamin bago umalis ng bahay, hindi niya maitago ang kaba na dala ng nangyari kahapon. Sa biyahe papuntang branch, iniisip niya ang ina na hindi dapat mag-alala
kaya't nagdesisyon siyang itago na lamang ang lahat at ngumiti pa rin sa oras na makita siya ng kanyang mga kasamahan. Pagdating niya sa fast food, napansin niyang mas tahimik kaysa dati ang kapaligiran. Ang karaniwang biruan nina JP at Ivan ay halos wala at maging si Jenny ay seryosong nag-aayos ng mga condiments na parang may bigat din sa isip. Pagpasok pa lang sa main area, sinalubong agad siya ng boses ni Sir Rem. "Marjo, late ka ng 2 minuto." Mariin nitong wika habang nakatingin sa logbook. "Sir, pasensya po. Maaga po akong umalis pero mahaba ang pila sa jeep kanina." Mahinahong sagot ni Marjo. Hindi man kalakihan ang dahilan, alam niyang bawat segundo ay mahalaga kay Rem. Walang palusot. Dito, walang puwang ang pagiging pabaya. Dagdag pa ng manager at agad siyang inutusan na maglinis ng sahig sa dining area kahit hindi pa nagsisimula ang oras ng bukas. Walang nagawa si Marjo kundi sundin ito. Maya-maya, dumating na ang mga customer. Unti-unting napuno ang counter ng pila ng estudyante, empleyado at magulang na may kasamang bata. Habang abala sa pagtanggap ng order si Jenny at si JP naman ay nag-aayos ng trays, pinilit ni Marjo na mag-focus sa kanyang gawain. Ngunit si Rem ay nakapwesto sa gilid, nakamasib na parang guro na naghahanap ng maling sagot. Bawat pagkilos niya, bawat salita ay sinusuri nang minsang na-delay ang pag-abot niya ng soft drinks dahil nauubusan ng ice. Agad siyang sinita ni Rem sa harap ng customer. "Ano ba yan, ang bagal mo? Gusto mo bang lumipat na lang ng posisyon? Hindi ito palengke, mabilisang serbisyo rito." Hindi na nakapagsalita si Marjo. Tumango na lang siya at itinuloy ang trabaho kahit ramdam niya ang nanlalamig na palad sa kaba. Nagsimulang mag-usap-usap ang ibang crew nang hindi naririnig ni Rem. Grabe si Sir Rem. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon si Marjo, bulong ni Jenny kay JP habang nagsasali ng iced tea. "Oo nga, kahapon pa siya ganyan. Kung ako ang nasa pwesto ni Mar, baka nag-resign na ako," sagot ni JP. Sa kabila nito, nagpatuloy si Marjo sa kanyang trabaho, pinipilit wag madala ng mga salitang naririnig at ang patuloy na pangapi ng manager. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, mas tumitindi ang presyon. Pinapagawa siya ng gawaing sabay-sabay, paglilinis ng mesa, pag-arayos ng counter at pagtulong sa kusina. Halos wala siyang tigil at ang mga customer ay unti-unti na ring nakakapansin sa tensyon sa loob ng branch. Isang hapon, may isang matandang lalaki na bumili ng pagkain. Hindi nito marinig ang tanong ni Marjo kung anong drinks ang kasama sa order, kaya't inulit niya ng 3 beses. Sa halip na tulungan siya ni Rem, nilapitan siya nito at sinabing, "Kung hindi ka marunong magsalita ng malinaw, huwag ka na sa counter. Nakakahiya ka." Napayuko si Marjo habang inaabot ang tray ng matanda. Ramdam niya ang init ng dugo sa muka, hindi lamang sa kahihiyan, kundi sa pangungutya ng mismong taong dapat magbigay ng gabay. Ang ibang crew, bagamat gustong sumabat, ay nanahimik dahil takot din silang mapangalitan. Pagkatapos ng shift, pinatawag muli si Marjo sa opisina. Doon pinagalitan siya ni Rem tungkol sa tila pagiging hindi karapat-dapat sa posisyon. "Kung gusto mong magtagal dito, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang tatanga-tanga. Ayokong madadala ka ng iba," sabi ng manager habang nakapamewang. Tumango lang si Marjo. Kahit sa loob-loob niya, gusto mong ipaliwanag ang lahat ng ginawa niyang tama. Nang makalabas siya, sinalubong siya ni Jenny na may hawak na maliit na plastik ng pandesal. "Para sa iyo, Mar. Wala akong magawa kanina, pero nakita kong hindi mo deserve ang lahat ng sinabi niya. Magpakatatag ka lang," mahinang wika ni Jenny. Napangiti si Marjo kahit mapaano. Ramdam niya ang simpleng suporta ng kasamahan. Ngunit hindi natapos doon ang hamon. Kinabukasan, pinili ni Rem na ipuesto si Marjo sa pinakamaraming gawain.
Siya ang naka-assign sa dishwashing, sa pag-aayos ng delivery boxes, at sa pagtulong sa cashier kung kinakailangan. Halos gumuho ang katawan niya sa pagod, pero tiniis niya ito. Ang dating mundo niya na puno ng rutina at kasundo ay tuluyan ng nagbago. Ang presensya ni Rem ay nagdala ng takot at pangamba, hindi lang para sa kanya, kundi pati sa iba pang crew. Maraming beses niyang naisip na sumuko, ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina, humuhugot siya ng lakas para manatili. Ang bawat araw sa fast food ay ila bagong laban, at ang unang hamon ay nagsimula na. Mabilis na lumipas ang mga araw, at tila lalo lamang lumalala ang sitwasyon ni Marjo sa branch. Ang bawat oras ay nagiging pagsubok, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang mga kasamahan. Si Sir Rem ay palaging nakabantay, nakahanap ng kahit maliit na pagkakamali upang may masermunan. Sa bawat paghinga ni Marjo, pakiramdam niya ay may mga matang handang maghanap ng butas. Ang mga kasama niya, tulad ni na Jenny at JP, ay ramdam ang pang-api sa kanya, ngunit kahit gusto nilang sumabat, pinipili nilang manahimik dahil ayaw nilang mapasama. Sa kabila nito, alam ni Marjo na may mga taong naniniwala sa kanya at iyon ang nagsilbing maliit na pag-asa na nagbabantay sa kanya laban sa kawalan ng tiwala. Isang umaga, dumating ang isang sitwasyon na lalong nagbigay ng bigat sa kanilang samahan. Habang abala ang lahat sa rush hour, napansin ni Sir Rem na may kulang sa mga perang nasa cashier. Hindi niya ito tiningnan ng maigi at agad niyang tinawag si Marjo. Ikaw ang naka-duty kagabi, hindi ba? Paano nawala itong alagang ito? Mariing tanong ng manager. Natigilan si Marjo. Kahit kailan, imingat siya sa pagbilang ng pera. Sigurado po akong kompleto ang lahat bago ako umuwi. Baka po may error sa system o shift transfer. Mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Rem. Huwag ka nang magpalusot. Kitang-kita ko sa kilos mo na may tinatago ka. Dagdag pa nito, kasabay ng pagbaling sa ibang crew. Nakikita nyo? Ito ang sinasabi ko. Kung hindi mahigpit ang pamumuno, ganito ang mangyayari. Natahimik ang lahat. Ramdam ni Marjo ang bigat ng mga tingin sa kanya. Kahit walang sinasabi ang karamihan, halata ang pagdududa. Isa lamang ang naglakas loob na magsalita, si Jenny. Sir, baka pwedeng i-check muna ang CCTV. Hindi naman siguro tama na agad natin sisihin si Marjo. Tiningnan ni Rem si Jenny ng masama. So ikaw na ang magaling? Kung may kasama siya, baka isa ka pa sa nagtatakip. Malamig nitong tugon. Napatigil si Jenny at yumuko na lamang, halatang nasaktan sa mga salita. Habang nagpapatuloy ang araw, lumaganap ang usapan sa loob ng branch. May ilan na nagsimulang magduda kay Marjo. Naririnig niya ang mga bulong habang naglilinis ng mesa o habang nag-aabot ng pagkain. Baka nga siya, hindi naman papagalitan ng manager kung wala. Sayang, mabait pa naman siya. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyong pumipilas sa kanyang tiwala sa sarili. Sa gitna ng lahat, naroon si JP na tila nag-aalangan kung kanino papanig. Tahimik siyang tumingin kay Marjo, pero hindi ito nagbigay ng kahit anong salita. Sa loob ni Marjo, nagsimulang mabuo ang pakiramdam ng pag-iisa. Kinagabihan matapos ang shift, nag-abang siya ng jeep pauwi habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Dumating si Jenny, dala ang kanyang backpack at umupo sa tabi niya. Pasensya ka na kanina, Mar. Gusto ko sanang ipagtanggol ka pero natatakot din ako. Sobrang higpit ni Sir Rem. Mahina nitong sabi. Napabuntong hininga si Marjo. Alam ko naman, Jenny. Salamat kasi ikaw lang ang nagsalita. Pero ang bigat, parang lahat sila naniniwala na may kasalanan ako. Sandali silang natahimik habang pinapanood ang pagdaan ng mga sasakyan. Maniwala ka. Alam ko wala kang ginawa. Nakikita ko kung gaano ka kaingat. Hindi ako magdududa sa'yo. Dagdag pa ni Jenny.
Sa unang pagkakataong matapos ang ilang araw, nakaramdam si Marjo ng kaunting ginhawa. Kahit may iilang nagdududa, may tao pa ring naniniwala sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng pagsubok. Kinabukasan, ikinalat ni Rem na kailangan nilang maging mas maingat dahil may kasama silang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi direkta ang pagtukoy, pero malinaw na si Marjo ang pinapatamaan. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Ang dating samahang magaan ay nabahiran ng lamat. Maging si JP, na dati palaging kafampi, ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Bro, sabihin mo nga, sigurado ka bang wala kang nakalimutan kagadi? Tanong nito nang mahina habang nag-aayos sila ng stock. Napahinto si Marjo at initigan si JP. JP, kilala mo ako. Hindi ko gagawin yon. Kung may pagkakamali man, hahanapin ko ang dahilan. Pero hindi ako magnanakaw. Napatango lang si JP at hindi na muling nagsalita. Pero malinaw na hindi rin siya ganap na kumbinsido. Habang patuloy na dumadami ang mga araw ng pang-aapi, nagsimulang mabuo ang hindi pagkakaunawaan at pagsubok sa tiwala sa kanilang grupo. Ang mga crew ay nahati. May ilan na naniniwala kay Marjo at may ilan na nag-aalinlangan. Si Jenny lamang ang malinaw na nasa tabi niya. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Marjo na manatiling matatag. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi lang simpleng kahihiyan ang nakasalalay. Kung magpatuloy ito, maaari siyang tuluyang masira. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa mga taong pinahahalagahan niya. Sa panahong iyon, nagsimula siyang magtanong sa sarili. Hanggang saan siya tatagal sa bagong mundong ito na pinapasok ni Rem at hanggang kailan niya maipagtatanggol ang kanyang pangalan laban sa mga mata na unti-unti nang nagdududa. Makalipas ang ilang araw, nanatiling mabigat ang sitwasyon sa branch. Hindi na lang simpleng pangungutya at pang-iinsulto ang ginagawa ni Sir Rem kay Marjo. Unti-unti niyang ipinapakita sa lahat na ang batang crew na si Marjo ay hindi mapagkatiwalaan. Lalong lumala ang mga bulungan at panlalamig ng ibang kasamahan. At kahit hindi direkta, ramdam ni Marjo na nag-iba na ang tingin ng ilan sa kanya. Sa tuwing hahawak siya ng pera sa cashier, may mga matang napamasid. Sa tuwing maghahatid siya ng tray sa mesa, may mga pasimpleng bulong na naririnig siya. Ang dating magaan at masayang trabaho ay naging parang isang kulungan kung saan ang bawat kilos niya ay tinitimbang. Isang hapon, matapos ang rush hour, bigla siyang pinatawag ni Sir Rem sa opisina. Kasama nito ang assistant manager at isa sa mga crew na madalas niyang pagbintangan. Nasa harap ng mesa ang isang report tungkol sa nawawalang halaga mula sa nakaraang linggo. Marjo, tanimula ni Rem, napagdesisyonan ng management na imbestigahan ang pagkawala ng pera. At base sa mga ebidensya, ikaw ang may pinakamalaking pagkakataon na kumuha nito. Ikaw ang huling naka-duty sa cashier bago nangyaring mawala ang kita. Natigilan si Marjo. Kahit anong pilit niyang isipin, wala siyang maalalang pagkakamali. Sir, hindi ko po kinuha ang pera. Lagi po akong nagbibilang bago umalis. Baka po may mali sa sistema o baka may ibang dahilan. Mariin niyang sagot. Ngunit mariing tumingin si Rem sa kanya at sinabing, kung hindi ikaw, sino? Wala nang ibang may access kundi ikaw. Di ko na pumasok ang matinding bigat ng sitwasyon. Hindi lamang trabaho niya ang nakataya, kundi ang pangalan at reputasyon niya. Alam ni Marjo na kung matanggal siya dahil sa kasong iyon, hindi na siya basta makakahanap ng panibagong trabaho. Sa bawat aplikasyon, palaging tatanungin kung bakit siya umalis sa huling niyang pinasukang fast food at paano niya ipapaliwanag na siya'y tinanggal dahil sa alegasyon ng pagnanakaw. Alam niyang tatatak ito sa kanyang pagkatao at higit sa lahat, paano niyang haharapin ang kanyang ina na umaasa sa kanya. Sa mga sumunod na araw,
Ramdam ni Marjoy ang pag-iwas ng iba pang crew. Si JP, na dati madalas makipagbiruan, ngayon ay halos hindi na siya kinakausap. Kapag sila ang magkasama sa stockroom, tikom ang bibig nito at halatang nag-aalinlangan. Si Ivan naman, na minsang narinig niyang may sumbat tungkol sa kanya, ay laging may biro na may halong pang-aalipusta. "Uy, baka mawala na naman ang kita." Sabay tawa na pilit ikinukubli sa harap ng iba. Ang ganitong mga salita ay hindi na lang simpleng biro, kundi tuluyang bumabaon sa isip ng lahat na baka nga may kasalanan siya. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling buo ang tiwala ni Jenny. Isang gabi, matapos ang shift, sinabayan niya si Marjo pauwi. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, tahimik lang si Jenny bago nagsalita. "Mar, alam kong hindi ikaw ang kumuha ng pera. Nakikita ko kung paano ka magtrabaho araw-araw. Maingat ka, responsable ka, hindi mo gagawin ang inaakusang iyon." Napatingin si Marjo kay Jenny at napabuntong hininga. "Salamat, Jenny. Kung wala ka, baka sumuko na ako, pero natatakot ako. Kapag tinuloy nila ang kasong ito, baka hindi ko na kayanin." Huminto si Jenny at tiningnan siya ng diretsyo. "Hindi ka nag-iisa. Ako mismo gagawa ng paraan para mapatunayan na wala kang kasalanan. Hindi tayo pwedeng basta na lang magpatalo." Doon na pagtanto ni Marjo ang tunay na bigat ng laban na kanyang kinakaharap. Hindi lang simpleng trabaho ang nakasalalay, kundi ang kanyang kinabukasan at dangal. Kung papayagan niyang manahimik at tanggapin ang paratang, tuluyan na siyang mawawasak. At kung lalaban siya, kailangang maghanda siya sa mas matindi pang pagsubok. Lalo na't malinaw na si Sir Rem ay gagawin ang lahat upang tuluyang mapabagsak siya. Ang mga mata ni Marjo ay nagkaroon ng bagong ningning, hindi dahil sa tapos na ang problema, kundi dahil nakita niya ang kahalagahan ng pagtindig para sa sarili. Ang laban ay hindi na lamang basta-basta. Ito ay laban para sa kanyang pangalan, para sa kanyang pamilya, at para sa kinabukasang ayaw niyang masira ng dahil lang sa maling akusasyon. Mula sa araw na yon, mas naging maingat si Marjo. Lahat ng ginagawa niya ay tinitiyak na malinaw. Bawat transaksyon ay binibilang at bawat hakbang ay iniingatan. Alam niyang may nakataya at hindi siya maaaring magkamali. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula na ring mabuo ang takot at pamamba. Hanggang kailan siya makakatagal? Hanggang kailan niya kakayanin ang mga mata ng mga taong nagdududa at ang boses ng manager na pilit siyang ibinabagsak? Sa bawat paghinga, mas lalo niyang nadarama na ang kanyang laban ay hindi lamang sa apat na sulok ng fast food, kundi laban sa isang sistemang pinapaikot ng kapangyarihan at galit. Sa oras na yon, malinaw na sa kanya, ang susunod na mga araw ay magdadala ng higit pang bagyo at kailangan niyang maging handa kung nais niyang manatili at ipaglaban ang katotohanan. Naging mas mabigat ang mga sumunod na araw para kay Marjo. Ang bawat oras na ginugugol niya sa fast food ay tila isang paglalakad sa mabatong daan. Ramdam niya na hindi na lang simpleng pang-aapi ang ginagawa ni Sir Rem, kundi isang sistematikong pagtatangka upang tuluyan siyang mapalayas sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang tuparin ang kanyang tungkulin. Maingat siyang nagbibilang ng pera sa cashier, sinisiguro niyang maayos ang bawat order, at hindi siya umaalis nang hindi tinitiyak na malinis ang buong lugar. Kahit may bigat sa dibdib, pinipilit niyang wag ipakita ang kahinaan. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala siyang nararamdaman. Sa bawat salita ng pangmamaliit ni Rem, tila unti-unting nababawasan ang tiwala niya sa sarili. Isang Biyernes ng gabi, sa kasagsagan ng dami ng customer, isang sitwasyon ang naging dahilan upang tuluyang sumabog ang tensyon. May dumating na grupo ng estudyante at umorder ng halos 10 combo meals.
Abala si Jenny at JP sa pagtanggap ng ibang order, kaya si Marjo ang sumalo sa grupo. Maingat niyang nilista at inisa-isa ang order bago iproseso. Subalit nang abutin na niya ang tray, napansin ni Sir Rem na tila na-delay ng kaunti ang pagsasalin ng drinks. Agad siyang lumapit at sa harap ng mga customer ay sumigaw. "Ano ba yan? Ang bagal. Ganyan ka ba sa lahat ng ginagawa mo? Hindi ito tindahan sa kanto. Kung hindi ka marunong sa simpleng trabaho, huwag ka na lang humawak ng order." Napayuko si Marjo habang ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan sa mga estudyante ang nagkatinginan, halatang nahiya para sa kanya. Ngunit ang iba namay napatawa dahil sa tono ng manager. Wala siyang nagawa kundi ngumiti ng pilit at tapusin ang serbisyo. Pagbalik niya sa stockroom upang kumuha ng dagdag na papel para sa resibo, hindi na niya napigilang mapaupo saglit at huminga ng malalim. Pumasok si Jenny at umupo sa tabi niya. "Mar, sobra na si Sir Rem. Hindi tama ang ginagawa niya. Kanina lang halos mapahiya ka na naman sa harap ng lahat." Napailing si Marjo. "Jenny, kung magsasalita ako baka tuluyan na akong mawala ng trabaho. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito." Parang gusto ko na lang sumuko. Hinawakan ni Jenny ang braso niya at mariing tumingin. "Kung susuko ka ngayon, siya ang panalo. At alam kong hindi mo kinuha ang perang nawala. Hindi nating pwedeng hayaan na sirain niya ang pangalan mo." Kinabukasan, isang mas matinding pagsubok ang dumating. Pagpasok ni Marjo, nakapaskil sa bulletin board ang isang memorandum na nagsasabing may nakabinbing investigasyon at posibleng suspensyon para sa kanya dahil sa isyu ng nawawalang pondo. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi lang simpleng paratang ang kinakaharap niya ngayon, kundi isang proseso na maaring tuluyang magwasak sa kanyang kinabukasan. Sa oras na iyon, pakiramdam niya'y wala ng puwang ang pag-asa. Nakita niya ang iba pang crew na nag-uusap-usap at bagamat walang nagsabi ng direkta, ramdam niyang pinag-uusapan siya. Sa mga mata nila, tila isa na siyang salarin. Nang dumating ang oras ng break, tumabi sa kanya si JP. Tahimik lang muna ito bago nagsalita. "Mahar, bro, sabihin mo nga sa akin, sigurado ka bang wala kang kinalaman sa pagkawala ng pera? Kasi kung meron man, baka pwede mo pang aminin ngayon bago lumaki ang gulo." Napatingin si Maharjo sa kanya, ramdam ang bigat ng tanong. "JP, kilala mo ako. Magkasama tayo sa bawat shift. Alam mong maingat ako. Hindi ko gagawin yon kahit kailan." Napabuntong hininga si JP at tumango, ngunit halatang may alinlangan pa rin. "Sana nga bro, ayaw ko ring maniwala na kaya mong gawin yon." Umalis ito at naiwan si Maharjo na nag-iisip kung may pag-asa pa siyang mapatunayan ang sarili. Sa kalagitnaan ng linggong iyon, dumating ang pagkakataon na lalong nagbago ng direksyon ng lahat. Habang abala ang lahat sa paglilinis matapos ang closing, bigla na lamang dumating si Mr. Ronald, ang may-ari ng buong kumpanya, upang mag-inspeksyon. Hindi ito madalas mangyari at lahat ay nagulat. Tahimik ang mga crew at si Rem ay nagpakita ng kakaibang sigla at pagpapakita ng autoridad. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Mr. Ronald. Ronald ang bigat ng paligid at ang tila malamig na pakikitungo niyang mga crew. Lumapit siya kay Rem at nagtanong, "Bakit parang mabigat ang pakiramdam dito sa branch na ito?" Ngumiti si Rem at nagmamadaling sumagot, "Sir, mahigpit lang po ako. Ginagawa ko lang ang tama para sa ikabubuti ng kumpanya." Ngunit hindi na kontento si Mr. Ronald at sinabing nais niyang makausap ang ilang crew. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Jenny at ilang iba pa na magsalita. Maingat nilang ikinuwento ang patuloy na pang-aapi ni Rem kay Marjo, pati na rin ang maling paratang tungkol sa nawawalang pera. Sa una, tila nagdadalawang isip ang mga ito. Ngunit nang magsimulang magsalita si Jenny, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba pang crew na magsabi ng kanilang nakita at naramdaman. Habang nagsasalita sila, nakatingin si Marjo
kay Mr. Ronald at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na baka may pag-asa pa siyang marinig at maunawaan. Nang matapos ang lahat, tumingin si Mr. Ronald kay Rem. Tita sa kanyang mukha ang hindi pagkakontento. Kung totoo ang sinasabi ng mga tao rito, hindi ito pamumuno. Ito'y pang-aabuso. Malamig niyang sabi. Ramdam ng lahat ang tensyon. Si Rem ay nagpilit magpaliwanag, ngunit halata ang pagkakabasag ng kanyang anyo. Sa sandaling iyon, unti-unting nagbukas ang pintuan para sa mas matinding pagbabago. Para kay Marjo, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa at na baka sa wakas ay magkaroon ng katarungan laban sa matagal ng pang-aapi. Ngunit kasabay ng kaunting ginhawa, naramdaman din niyang nagsisimula ng umikot ang gulong ng mas malaking laban, isang banggaan na hindi na niya matatakasan. Pagkatapos ng inspeksyon ni Mr. Ronald, kumalat ang balita sa buong branch na hindi natuwa ang may-ari sa mga nakita at narinig niya. Lalo itong nagbigay ng pag-asa kay Marjo na baka sa wakas ay magwakas na ang matagal na niyang pagtitiis kay Sir Rem. Ngunit sa halip na magbago, mas tumindi ang presyon sa mga sumunod na araw. Para bang gustong patunayan ni Rem na siya pa rin ang may kontrol at ginawa niyang mas mahirap ang trabaho ni Marjo. Sa bawat order na natatanggap nito, pinagmamasdan siya ng mabuti at kapag may kaunting aberya lamang, kaagad na siyang sinisigawan. Ang dating pasimpleng paninita ay nauwi na sa lantaran at malakas na kahihiyan sa harap ng lahat. Isang gabi, bago magsara ang branch, ipinatawag muli ni Rem si Marjo sa opisina. Naroon din si Jenny at JP na halatang kinakabahan. Sa mesa ni Rem may nakalatag na termination letter na may pangalan ni Marjo. Ayan Marjo, malamig na wika ni Rem. Oras na para tapusin na nating ito. Ang dami mong palusot, ang dami mong kapalpakan. Hindi na kita kailangan dito. Pirmahan mo na at bukas, wala ka nang babalikan. Napalunok si Marjo. Ramdam niya ang pagbigat ng dibdib. Sir, hindi ako pumirma sa bagay na hindi ko ginawa. Wala akong kasalanan. Mahinahon niyang sagot kahit nanginginig ang boses niya. Nadngit-ngit si Rem at itinaas ang boses. Wala kang karapatang magsalita pa. Ako ang manager dito. Kapag sinabi kong wala ka na, tapos na. Tahimik lang sina Jenny at JP. Hindi alam kung paano makikialam. Kita ni Marjo sa mga mata nila ang awa. Ngunit ramdam din niya ang takot na baka pati sila'y mapagbalingan. Sa halip na pumirma, dahan-dahang itinulak ni Marjo palayo ang papel. Kung may imbestigasyon, hayaan nating lumabas ang totoo. Hindi ko sisirain ang pangalan ko dahil lang sa kagustuhan ninyo. Matatag niyang tugon. Sa sandaling iyon, tila nagiba ang timpla ng hangin sa opisina. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumaban si Marjo ng direkta kay Rem. Ngunit kapalit nito ay mas matinding galit ng manager. Sige, pagbigyan kita, pero sa oras na mapatunayan kong nagkasala ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap pa ng trabaho kahit saan. Kinabukasan, dumating si Mr. Ronald para personal na pakinggan ang magkabilang panig. Tinawag niya sa conference room sina Rem, Marjo at ilan pang crew. Tahimik ang lahat, walang gustong magsalita agad. Ngunit nang magsimula si Rem, mabilis nitong inilahad ang kanyang kwento. Sir, paulit-ulit na lang ang problema kay Marjo. Nawawalang pera, mabagal sa trabaho, hindi marunong makitungo sa customer. Kung tutusin, matagal ko na dapat siyang tinanggal. Kayo na lang ang pumipigil. Ramdam ni Marjo ang pamimilit sa tono ng manager. Ngunit bago siya makapagsalita, nagsalita si Jenny. Sir, pasensya po, pero hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Sir Rem. Nakita namin kung paano pinapahirapan si Marjo. Lahat ng paratang, gawa-gawa lang. Nagkaroon ng katahimikan. Dahan-dahang nagsimulang magsalita ang ibang crew.
Isa-isa nilang inilahad ang mga pagkakataong pinahiya, pinagbintangan at sinaktan ng mga salita si Marjo. May ilan pang nagsabing sila mismo ay natakot magsalita dahil baka mawalan din ng trabaho. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalahad, lalo namang lumulubog si Rem sa kanyang sariling depensa. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Mr. Ronald. Sa dinami-dami ng reklamo, hindi mo ba naisip na baka may mali sa paraan mo ng pamumuno? Mariin niyang tanong kay Rem. Hindi nakasagot ang manager at sa halip ay tumahimik, halatang nauubusan na ng dahilan. Sa puntong iyon, ibinaling ni Mr. Ronald ang atensyon kay Marjo. Anak, gusto kong marinig mula sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Napatingin si Marjo, hindi maapaniwala sa tinawag sa kanya. Sir, hindi ko po ninakaw ang pera. Ginawa ko lang ang tungkulin ko araw-araw. Alam kong hindi ako perpekto, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko at ang tiwala ng pamilya ko. Ang tanging kasalanan ko lang ay pinili kong manatili at magtiis, umaasang balang araw ay matatapos din ito. Tumigil siya saglit, saka idinugtong, kung may ebidensya laban sa akin, handa akong harapin. Pero kung wala, ang hinihiling ko lang ay katarungan at respeto, gaya ng ibinibigay ko sa trabaho ko. Muling natahimik ang buong silid. Ramdam ng lahat ang bigat ng mga salita ni Marjo. Sa sandaling iyon, parang nakita ni Mr. Ronald ang isang bagay na matagal na niyang hindi nasisilayan sa mga empleyado. Isang pusong tapat at handang magsakripisyo alang-alang sa pamilya. Tumango siya at humarap kay Rem. Simula ngayon, wala ka na sa kumpanyang ito. Hindi ko hahayaang may taong tulad mo ang mamuno sa kahit anong branch ko. Halos mabitawan ni Rem ang hawak niyang folder sa gulat. Sir, hindi ninyo ako pwedeng tanggalin ng basta-basta. Sigaw niya, ngunit mabilis itong pinutol ni Mr. Ronald. Ikaw ang hindi pwedeng manatili. Ang mga taong gaya mo ang sumisira sa pundasyon ng negosyo. Ang respeto at malasakit sa empleyado. Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala si Marjo. Ang mga kasamahan niyang crew ay nagpalakpakan sa tahimik na paraan. May mga ngiting bakas ang ginhawa. Si Jenny na nasa tabi niya ay napaluha sa tuwa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na pagtitiis, naramdaman ni Marjo na hindi na siya nag-iisa. May katarungan pala basta't may tapang na lumaban. Ngunit kahit na natanggal na si Rem, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang laban na ito ay nagbukas ng panibagong yugto at nayon ay may mas malaking responsibilidad siyang haharapin. Ang panindigan na karapat-dapat siya sa tiwala at respeto na ibinigay sa kanya ng mga taong naniwala. Matapos ang pagkakatanggal kay Sir Rem, akala ni Marjo ay tuluyan ng magiging maayos ang lahat. Ngunit ang totoo, nagsimula pa lamang ang mas malaking hamon. Bagamat nawala ang pinagmumulan ng pang-aapi, naiwan naman ang bakas ng panghihiya at paratang na matagal na niyang tiniis. Sa tuwing may bagong customer na makakakita sa kanya, para bang iniisip niyang baka narinig na nila ang balita tungkol sa nawawalang pera. Kapag tumatahimik ang mga kasamahan, nararamdaman niyang baka pinag-uusapan pa rin siya. Ang katarungang nakuha niya ay nagbigay ng ginhawa, pero hindi nito agad nabura ang sugat na iniwan ng mga pangyayari. Tumating ang mga araw na halos wala siyang gana pumasok. Ang dating kasigasigan sa trabaho ay napalitan ng pagdududa sa sarili. Kahit gaano siya kaingat sa pagbibilang ng pera, lagi pa rin siyang kinakabahan na baka may magkamali at muling siya ang pagbintangan. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga order, hindi niya mapigilang magkamali ng abot at agad siyang pinawisan ng malamig sa takot na baka isipin ng iba na siya ay pabaya. Ngunit laking ginhawa niya nang si Jenny ang unang lumapit at nagsabi, "Wala kang dapat ikatakot, Mar.
Tapos na ang gulong iyon. Kaming lahat ang makakapagsabi na hindi ikaw ang may kasalanan. Ramdam niya ang katapatan sa tinig ni Jenny, pero hindi ganoon kadali para sa kanya nakalimutan ang lahat. Samantala, si Mr. Ronald ay muling bumalik sa branch makalipas ang ilang araw upang kumustahin ang kalagayan ng mga crew. Nang makita niya si Marjo, napansin niyang tila matamlay ito. "Anak, bakit parang wala ka sa sarili?" tanong ng may-ari habang nakaupo sila sa isang mesa sa gilid ng fast food. Hindi agad nakapagsalita si Marjo. Pinagmasdan muna niya ang kanyang mga kamay bago nagsalita. "Sir, kahit po natanggal na si Sir Rem, pakiramdam ko may marka pa rin sa akin ang lahat ng nangyari. Natatakot pa rin akong magkamali kasi baka kahit wala na siya, ang iba ay nagdududa ta rin." Tumango si Mr. Ronald, ramdam ang bigat ng bawat salita. "Naiintindihan ko, anak, pero tandaan mo, ang tiwala ay hindi nakukuha sa isang iglap. Binubuo ito araw-araw at nakikita ko kung paano ka nagtatrabaho. Kung ako ang tatanumin, mas malinis pa ang pangalan mo kay kahit sino." Ngunit kahit ganon, hindi pa rin may kakaila ang lungkot na bumabalot kay Marjo. Minsan pagkatapos ng shift, uuwi siya at mauhuli ng kanyang ina na nakatulala sa hapag habang kumakain ng hapunan. "Anak, may problema ka ba?" tanong ng ina, bakas ang pag-aalala. Mumiti siya ng pilit at umiling. "Wala po, ma. Pagod lang po sa trabaho." Ayaw niyang ipaalam dito ang lahat ng pinagdaanan niya, sapagkat alam niyang mag-aalala lang ito. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang bigat na mahirap mawala. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Nang isang umaga, ipatawag siya ng HR ng kumpanya para sa isang formal na meeting. Ipinaliwanag sa kanya na bagamat napatunayang walang kasalanan, kailangan pa ring isailalim siya sa ilang linggong evaluation. Sa madaling salita, babantayan ang bawat kilos niya. Para kay Marjo, ito'y tilang muling pagbabalik sa pakiramdam ng pagiging pinagdudahan. Nang matapos ang meeting, halos mabasag ang kanyang loob. Kailan pa ba matatapos ito? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi. Sa mga panahong iyon, si Jenny ang naging pinakamalapit niyang kaibigan at sandigan. Madalas niya itong makausap sa tuwing break at nagiging bukas siya sa kanyang nararamdaman. "Alam mo, Mar," sabi ni Jenny isang gabi habang nakaupo sila sa likod ng fast food, "hindi ka dapat mawalan ng tiwala sa sarili. Hindi lahat ng tao ay perpekto, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na tayo karapat-dapat. Kung patuloy mong hahayaang kainin ka ng takot, mas lalo kang matadalo." Tahimik lang na nakinig si Marjo at doon niya napagtanto na tama si Jenny. Ang pinakamalaking kalaban niya ngayon ay hindi na si Rem, kundi ang sarili niyang pagdududa at takot. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, isang malaking dagok pa ang dumating. Isang gabi, habang nagbibilang ng kita sa cashier, may kulang na 500 piso sa kita. Nang makita iyon, nanlamig ang pakiramdam ni Marjo. Alam niyang kumpleto ang lahat ng inabot niya, ngunit paano na naman nangyari ito? Agad siyang pinawisan at halos hindi makahinga. Pumasok sa isip niya ang lahat ng pangyayari noon at natakot siya na baka muling siya ang pagbintangan. Agad niyang tinawag si Jenny at JP. "Pakitingnan ninyo ito. Sigurado akong tama lahat ng binilang ko, pero bakit may kulang?" Seryosong tiningnan ni JP ang log at sinabing, "Oo nga, may discrepancy. Pero huwag kang mag-alala, maghahanap tayo ng paraan para malaman ang totoo." Ngunit hindi ganoon ang naging tugon ng HR kinabukasan. Agad siyang pinatawag at sinabing siya ang responsable dahil siya ang huling humawak ng cash register. Sa puntong iyon, parang gumuho ang mundo ni Marjo. "Hindi ko na po alam ang gagawin. Lagi po akong nag-iingat. Pero bakit parang ako lagi ang nasisisi?" Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa harap ng HR.
At doon niya naramdaman ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pakiramdam niya, kahit ilang beses pa siyang magpaliwanag, lagi na lang siyang magiging salarin sa paningin ng iba. Ang bigat ng sitwasyon ay nagbunsod sa kanya ng halos sumuko. Sa mga mata niya, ang laban ay hindi na laban para sa trabaho, kundi laban para manatili siyang buo bilang tao. Magdamag na halos hindi nakatulog si Marjo matapos siyang tawagin ng HR at iparamdam na siya pa rin ang pangunahing responsable sa nawawalang pera. Pakiramdam niya ay binabalikan na naman siya ng parehong bangungot na minsan na niyang hinarap. Ngunit habang nakahiga, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Jenny na hindi siya dapat magpatalo sa takot. Sa halip na hayaan ang sarili na tuluyang lamunin ng panghihina, sinubukan niyang bumangon mula sa pinakamababang puntong iyon. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, may kakaibang determinasyon siyang dala. Hindi na siya magpapasindak. Kung dati ay pinipili niyang manahimik at tiisin ang lahat, ngayon ay sisikapin niyang ipaglaban ang kanyang pangalan at patunayan ang totoo. Pagdating niya sa branch, agad niyang kinausap sina Jenny at JP. Tahimik silang nag-usap sa gilid ng stockroom habang abala ang iba. Kailangan ko na talagang malaman kung ano ang nangyayari, sabi ni Marjo. Hindi pwedeng lagi na lang akong tinuturo kahit wala akong kasalanan. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Tumango si Jenny at agad nagpakita ng suporta. Nandito ako, Mar. Kung may paraan para patunayan ang katotohanan, gagawin natin. Medyo nag-alinlangan si JP, ngunit kalaunan ay sumang-ayon din. Sige bro, tutulong ako. Kahit ako man, napapansin ko na parang may mali talaga sa sistema ng cashier. Nag-umpisa silang magplano. Una nilang inisip ang CCTV cameras na nakakabit sa loob ng fast food. Alam nilang may access ang HR at ang management dito. Pero kung may mapapansin silang kakaiba, iyon na ang magiging susi para patunayan na walang kasalanan si Maharjo. Sa break nila, dumiretso sila sa control room kung saan nakalagay ang mga monitor. Mabuti na lang at takilala ni JP ang isang technician na minsan nang nag-aayos ng mga wiring. Dahil dito, nakalusot sila upang makasilip ng ilang recordings. Sa una, wala silang nakita. Karaniwang eksena ng pagtanggap ng bayad at pag-abot ng sukli ang nakarehistro. Ngunit habang pinapanood nila ang mas mahahabang oras, napansin nila ang isang pagkakataon kung saan lumapit ang isa sa mga crew sa counter habang abala si Maharjo sa paglilinis ng mesa. Kinuha nito ang tray ng mga gamit na coin at iniabot na parang karaniwang gawain. Ngunit nang suriin nila ang galaw, malinaw na may kinuha itong hindi ibinalik. Nagkatinginan sila ni Jenny. Nakikita mo ba, Mar? Hindi ikaw yun. Halos mangilid ang luha sa mga mata ni Marjo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa na kahit papaano ay may ebidensyang magpapatunay na hindi siya ang may kasalanan. Ngunit hindi pa sapat iyon. Kinailangan nilang kumuha ng kopya ng footage para ipresenta sa HR at kay Mr. Ronald. Alam nilang hindi magiging madali dahil hindi basta-basta pinapahintulutan ang paglabas ng recordings. Kaya nagplano sila ng mas maingat na hakbang. Kinausap muli ni JP ang technician na kakilala niya at matapos ang ilang pakiusap, pumayag itong kopyahin ang bahagi ng footage sa isang USB. Alam nilang malaki ang risk pero wala na silang ibang pagpipilian. Habang hawak-hawak ni Marjo ang maliit na USB, parang naramdaman niya ang pagbabalik ng lakas ng loob na nawala sa kanya. Ito na ang simula, bulong niya sa sarili. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magpapadala. Kinabukasan, ipinatawag siya ng HR para sa isa pang hearing tungkol sa discrepancy sa kita. Doon, dinala niya ang USB at humarap ng buong tapang. Bago po ninyo ako husgahan, gusto ko pong ipakita ito. Sana po ay mapanood ninyo.
Medyo nagulat ang HR sa kanyang tiwala, ngunit pinili nilang silipin ang nilalaman. Nang lumabas sa screen ang eksaktong eksena kung saan may ibang crew na kumuha ng pera habang wala siya sa counter, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Kitang-kita ang pagkakamali ng taong iyon at walang alinlangang nagbago ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marjo na unti-unti nang bumabalik ang katarungan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Paglabas ng silid, kinausap siya ni Jenny. Malaking hakbang na ito, Mar. Pero siguradong may mga taong hindi pa rin matutuwa. Kailangang maging handa ka sa susunod. Tumango siya, may halong kaba at tapang. Hindi niya alam kung ano ang magiging susunod na hakbang ng kumpanya. Ngunit malinaw na hindi na siya ang tahimik na Marjo na dati nilang tinatapakan. Siya ngayon ay handang ipaglaban ang sarili at handang gawin ang lahat para tuluyang malinis ang kanyang pangalan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ng lahat ng crew ang pagbabago. Ang dating takot na bumabalot sa branch ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Nakita nila kung paano nagpakita ng tapang si Marjo at unti-unti ring bumalit ang tiwala sa kanya. Ngunit kasabay ng pagbabagong iyon, dumating ang balitang muling bibisita si Mr. Ronald upang personal na makita ang resulta ng investigasyon. Para kay Marjo, iyon na ang magiging pinakamahalagang pagkakataon. Doon niya tuluyang mapapatunayan hindi lang sa kumpanya kundi pati na rin sa kanyang sarili na kaya niyang bumangon mula sa lahat ng pagsubok. Ang USB na hawak niya ay hindi lamang ebidensya kundi simbolo ng kanyang lakas at tapang. At sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya uupo sa isang tabi at tatanggap ng maling paratang. Siya ay lalaban at ito ang simula ng kanyang tunay na pagbabalik. Mabilis na kumalat sa buong branch ang balita na may hawak ng ebidensya si Marjo. Ang dating mga bulong at pag-aalinlangan ng ilan sa kanyang mga kasamahan ay napalitan ng katahimikan at pagkagulat. Ang mga mata na dati nagdududa at tila nagsusuri sa bawat kilos niya ay unti-unti nang nagbago, ngayon ay may halong paghanga at pagsisisi. Si Jenny ang unang lumapit sa kanya kinabukasan, dala ang ngiti na bakas ang ginhawa. Mar, isang hakbang na lang, malilinis na ang pangalan mo. Hawak mo na ang katotohanan, wala na silang laban. Napangiti si Marjo, ngunit hindi lubos. Alam niyang ang ebidensya ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Ang tunay na pagsubok ay ang ipakita ito sa tamang oras, sa harap ng mga taong may kapangyarihan. Dumating ang araw na matagal niyang hinihintay. Inanunsyo ng HR na darating si Mr. Ronald upang personal na makita ang resulta ng investigasyon at marinig ang magkabilang panig. Lahat ng crew ay pinatawag sa conference room. Ramdam ni Marjo ang bigat ng tensyon sa hangin, para bang bawat hininga ng kanyang mga kasama ay puno ng kaba at pag-asa. Nang dumating si Mr. Ronald, tahimik ang lahat. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa paligid. Ngunit may halong respeto at takot na agad na pumuno sa silid. Naupo siya sa gitna at nagsimula ang pagpupulong. Isa-isang naglahad ng findings ang HR. Sa una, binanggit nila ang mga paratang laban kay Marjo, ang nawawalang pera, ang mga pagkakataong napagbintangan siya, at ang mga reklamo na minsang ikinalat ni Rem bago ito natanggal. Habang nagsasalita ang HR, ramdam ni Marjo ang muling pagbigat ng kanyang dibdib. Parang bumabalik ang lahat ng sakit at panghihiya na naranasan niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya uupo at tatanggap na lang ng pasya. May hawak siyang sandata, ang katotohanang hindi niya naranasan dati. Nang siya na ang tinawag para magbigay ng pahayag, dahan-dahang tumayo si Marjo. Kita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit halata rin ang matibay na loob. Sir, panimula niya, matagal ko pong tiniis ang lahat ng paratang. Maraming beses akong pinahiya, tinapakan,
at halos mawalan ng tiwala sa sarili. Pero kahit kailan, hindi ko pinuha ang perang iyon. Hindi ko sisirain ang pangalan ko at ang pamilya ko para sa bagay na hindi ko kailanmang ginawa. Tumigil siya sandali, saka dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bag ang USB. At ngayon, gusto ko pong ipakita ang ebidensya na magpapatunay. Nang ikabit ang USB sa projector at ipalabas ang video, lahat ay napasinghap. Kitang-kita sa screen ang isang crew na palihim na kumuha ng pera mula sa tray habang wala si Marjo sa counter. Lalong lumakas ang reaksyon ng mga kasamahan nang makita nilang hindi si Marjo, kundi isa pang empleyado ang gumawa ng kasalanan. Ang mga mata na dati puno ng pagdududa sa kanya ay napalitan ng hiya at pagkabigla. Tahimik na napayuko ang ilan at may iilang napabulong ng, "Grabe, mali pala tayo." Napatingin si Mr. Ronald sa kanya, seryosong nakikinig. Nang matapos ang video, mariin nitong tinanong ang HR. "Paano ninyo hinayaang makarating sa ganito? Bakit paulit-ulit na pinapasa ng isang inosenteng tao ang kasalanan ng iba?" Walang agad na naisagot ang HR. Sa tabi ni Marjo, nakaupo si Jenny na napaluha sa sobrang tuwa. "Sabi ko na bulong niya, hindi ka pababayaan ng katotohanan." Ngunit hindi pa rin natapos ang tensyon. Ang crew na nahuli sa CCTV ay pinatawag upang magpaliwanag. Nanginginig itong nagsalita, aminado na sa matinding pangangailangan kaya siya nagnakaw. Ngunit agad na sinundan iyon ni Mr. Ronald ng mariing pahayag. Mahalaga ang pangangailangan, pero hindi ito dahilan para magnakaw at sirain ang pangalan ng iba. Ang ginawa mo ay hindi lang kasalanan sa kumpanya, kundi kasalanan sa kasama mong pinagbintangan. Bumigat ang hangin sa conference room. Ang ilan sa mga crew ay hindi makatingin kay Marjo, halatang nagsisisi sa lahat ng bulong at pagdududa na ibinato nila sa kanya. Para kay Marjo, iyon ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Sa wakas, malinaw na sa lahat na wala siyang kasalanan. Ngunit higit pa sa paglilinis ng kanyang pangalan, mas mahalaga para sa kanya ang pagbabalik ng tiwala sa sarili. Naramdaman niya na bumalik ang dating lakas ng loob, ang kumpiyansa na halos nawala na dahil sa patuloy na pang-aapi at maling paratang. Nang matapos ang pagpupulong, lumapit si Mr. Ronald sa kanya. "Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi lahat ng tao ay kayang tumindid at ipaglaban ang kanilang pangalan sa gitna ng ganitong sitwasyon. Mula ngayon, ako mismo ang magbabantay na hindi na maulit ito." Sa mga sumunod na oras, mas naging maaliwalas ang paligid ng branch. Ang mga kasamahan niya na dati nagdududa ay lumapit isa-isa para humingi ng tawad. "Pasensya na Mar, nagpadala kami sa sabi-sabi," wika ni JP habang nakayuko. Ngumiti si Marjo at sinabing, "Wala na iyon. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan." Ngunit sa loob niya, alam niyang mas malaki pa ang laban na darating. Sapagkat sa darating na araw, muling babalik si Mr. Ronald. At hindi na lang basta ang kaso ng nawawalang pera ang nakataya, kundi ang kanyang kinabukasan mismo sa kumpanya. Ramdam niya na ang tunay na pagsubok ay paparating na at kailangan niyang maghanda ng buo upang tuluyang patunayan na kaya niyang hindi lamang magtrabaho ng tapat, kundi maging haligi ng respeto at integridad sa lugar na dati halos kinasusuklaman niya. Ang araw ng muling pagbisita ni Mr. Ronald ay dumating. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang simpleng inspeksyon ang pakay niya, kundi ang formal na pagharap sa lahat ng usaping bumabalot sa branch. Alam ni Marjo na iyon na ang magiging pinakamalaking sandali ng kanyang paninindigan. Sa mga nakaraang linggo, nakatikim na siya ng kaunting ginhawa matapos mailabas ang ebidensya na nagpatunay ng kanyang pagiging inosente. Ngunit alam niyang hindi pa rin ganap na tapos ang laban. Ang mga sugat na iniwan ng maling paratang, panghihiya at pang-aabuso ay naroroon pa rin at ang pagkakataong ito ay magiging huling hakbang
para tuluyang mabura ang lahat ng alinlangan. Pagdating ng hapon, isa-isa nang pinatawag ang mga crew sa conference area ng branch. Tahimik silang nakaupo. Halatang ramdam ng lahat ang tensyon. Dumating si Mr. Ronald kasama ang ilang opisyal ng kumpanya. Naupo siya sa harapan at tumingin sa lahat. Narinig ko na ang magkabilang panig sa mga nakaraang araw. Panimula niya. Ngayon ay gusto kong matapos na ang lahat ng ito. Hindi lamang tungkol sa nawawalang pera ang usapan, kundi tungkol sa pamumuhay ng mga empleyado rito, sa respeto at sa paraan ng pamumuno. Umaling siya kay Marjo. Ikaw, Marjo, ikaw ang naging sentro ng lahat ng pangyayaring ito. Bago ako magbasya, nais kong marinig mismo mula sa iyo ang iyong saloobin. Tumayo si Marjo, ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, ngunit sa halip na manghina, lalo siyang tumatag. Sir, panimula niya, ako po ay isang simpleng crew lamang. Ang tanging hangad ko ay magtrabaho ng tapat para sa aking pamilya. Sa mga nakaraang linggo, napagdaanan ko ang pinakamatinding pagsubok. Napahiya ako, napagbintangan, at muntik nang mawalan ng tiwala sa sarili. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na sumuko. Ang tanging sandigan ko ay ang katotohanan. Tumigil siya sandali at tiningnan ang kanyang mga kasama. Natuto akong hindi lahat ng laban ay nakikita agad. Minsan nasa tahimik na pagtitiis at minsan nasa lakas ng loob na magsabi ng totoo kahit lahat ay nakatingin. Napatingin siya kay Jenny na nasa unahan at nagpatuloy. Nakita ko rin kung sino ang handang tumindig para sa tama at sino ang mas pipiliing manahimik. Hindi ko sila masisisi dahil lahat tayo ay may takot na mawalan ng trabaho. Pero sa huli, ang natutunan po ay wala tayong mararating kung hindi natin ipaglalaban ang ating dangal. Bumalik ang kanyang tingin kay Mr. Ronald. Kung ako man po ay mabibigyan ng pagkakataon, hindi lamang bilang isang crew kundi bilang isang tao, ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang tiwala ng kumpanyang ito. Tahimik ang buong silid matapos ang kanyang mga salita. Walang kumilos, walang nagsalita. Ilang segundo pa bago muling nagsalita si Mr. Ronald. Marjo, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako humanga sa tapang at katapatan mo. Ipinakita mo hindi lamang na wala kang kasalanan, kundi na may kakayahan kang maging haligi ng kumpanyang ito. At dahil dyan, simula ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Malinis na ang pangalan mo. At higit pa roon, nais kong ialok sa iyo ang pagkakataon na maging shift leader dito sa branch na ito. Nagulat ang lahat sa narinig. Ang mga kasamahan niya ay napatingin sa kanya. May ilan na napangiti at may ilan na napapalakpak ng marahan. Si Jenny ay napaluha at agad na tumayo upang yakapin siya. Sabi ko sa iyo, Mar, darating ang araw na makuuha mo rin ang hustisya. Mahina niyang sabi. Si JP na dati nagalinlangan ay lumapit din at nagsabi, pasensya na bro, dapat mula pa lang naniwala na ako sa iyo. Karapat dapat karian. Ngunit bago matapos ang lahat, tumayo si Mr. Ronald at nagsalita muli. Ngayon, gusto kong makita ang pagbabago hindi lamang kay Marjo kundi sa lahat ng nasa branch na ito. Ang aral ng nangyari ay simple. Walang negosyo ang uunlad kung may pang-aabuso at kawalan ng respeto. Hindi ko hahayaang maulit ito. Mula ngayon, ang kulturang itatatag natin ay isa ng pagkakapantay-pantay at malasakit. Tumango ang lahat at ramdam ni Marjo na iyon na ang simula ng tunay na pagbabago. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit kay Marjo ang ilang kasamahan na dati nagduda sa kanya. Isa-isang humingi ng tawad at siya na may walang pag-aalinlangang tinanggap iyon. Tapos na ang lahat, sagot niya. Ang mahalaga ngayon ay sama-sama tayong magpatuloy. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang gaan na matagal na niyang hinintay. Hindi lamang dahil napawalang sala siya, kundi dahil napatunayan niyang kaya niyang tumindig sa kabila ng lahat ng hirap. Nang makauwi siya kinagabihan, sinalubong siya ng kanyang ina. Napansin agad nito ang ngiti sa kanyang mukha. Anak, may magandang balita ba? Tanong nito.
Yumakap siya ng mahigpit at sumagot. Ma, tapos na po ang lahat. Malinis na ang pangalan ko. At higit pa roon, binigyan nila ako ng bagong pagkakataon. Napaluha ang kanyang ina sa sobrang tuwa at pagmamalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Marjo na lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang laban na minsang nagdala sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay ay ngayon ang dahilan ng kanyang muling pagbangon. At sa kanyang puso, malinaw na malinaw, ito ang tunay na panalo. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Marjo matapos siyang italaga bilang shift leader ng kanilang branch. Ang dating crew na halos araw-araw ay binabalot ng panghihiya at maling paratang ay ngayon ay may hawak ng posisyon ng tiwala at respeto. Ngunit kasama ng bagong tungkulin ang mas malaking responsibilidad. Alam niyang hindi sapat na malinis na ang pangalan niya, kailangan niyang patunayan sa lahat na karapat-dapat siya hindi lamang sa pagkakataon kundi sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para ipakita ang kanyang husay sa pamumuno. Gumising siya ng mas maaga, tinitiyak na maayos ang lahat bago magsimula ang operasyon at sinikap niyang maging gabay sa kanyang mga kasamahan sa halip na mangibabaw. Sa unang linggo ng kanyang bagong posisyon, dama ng lahat ang pagbabago. Ang mga crew na dati may takot at alinlangan ay naging mas maaliwalas ang kilos. Si Jenny ay palaging nakangiti. Ramdam ang ginhawa na hindi na nila kailangang maglakad na parang nasa bingit ng panganib. Si JP naman na minsang nag-alinlangan kay Marjo ay naging isa sa kanyang pinakamalaking katuwang. Bro, sabi nito isang gabi matapos ang shift, ibang-iba na ang atmosphere ngayon. Ramdam namin na mas gumagaan ang trabaho dahil ikaw ang namumuno. Hindi lang dahil mas maayos ang sistema, kundi dahil nararamdaman naming iniintindi mo rin ang sitwasyon namin. Napangiti si Marjo, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang ganitong pamumuno upang hindi na muling bumalik ang takot sa kanilang branch. Isang araw, pumisita muli si Mr. Monal. Sa halip na seryoso at malamig na inspeksyon, dumating siya na may kasamang ngiti. Lumapit siya kay Marjo at tinapik ito sa balikat. Kumusta na anak? Nakikita ko ang pagbabago dito. Tahimik at mas maayos ang takbo. Mukhang tama ang naging desisyon natin. Ang mamasalita ng may-ari ay nagbigay ng dagdag na lakas ng loob kay Marjo. Ngunit sa halip na ipagmalaki, pinili niyang maging mapagpakumbaba. Sir, hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Lahat po ng crew ay nagtutulungan at iyon ang dahilan kung bakit nagiging magaan ang trabaho. Tumango si Mr. Ronald at ngumiti at iyan ang tanda ng tunay na lider. Hindi lang sa salita kundi sa gawa at malasakit. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang hamon. May mga araw na nagkakaroon ng aberya sa orders o kulang ang supplies at bilang shift leader, siya ang unang humaharap sa reklamo ng mga customer. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinili niyang maging kalmado at maghanap ng solusyon. Kapag may reklamo, siya mismo ang humaharap, nakikinig at nag-aalok ng tamang sagot. Unti-unti, nakilala siya hindi lang sa loob ng branch kundi maging sa mga suki nilang customer bilang mabait at maayos kausap. Ang mga simpleng salita ng pasasalamat mula sa mga customer ay nagdagdag sa kanyang tiwala sa sarili, isang bagay na halos nawala na noon. Isang gabi, matapos ang closing, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap-usap ang mga crew. Tahimik silang nakaupo sa dining area habang naghihintay ng masasakyan. Si Jenny ang unang nagsalita. Alam mo, Mar, hindi ko makakalimutan ang mga panahong halos mawalan ka ng pag-asa. Pero ngayon, tingnan mo kung nasaan ka. Hindi ka lang basta crew, isa ka ng leader. Napangiti si Marjo at napatingin sa kanyang mga kamay na ilang buwan ding nangingig sa kaba at takot.
Siguro nga, Jenny, pero ang totoo, hindi ko kaya kung wala kayong naniwala sa akin. Kung hindi mo ako ipinaglaban noon, baka wala na ako rito ngayon. Natahimik si Jenny, saka ngumiti at sinabing, minsan kailangan lang isa na maniwala para makabangon ang iba. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ni Marjo mismo. Ang dating takot at pagdududa ay napalitan ng tiwala sa sarili at malinaw na layunin. Nais niyang ipakita na hindi kailanman hadlang ang pagiging simpleng crew para magkaroon ng dignidad at halaga. Tuwing uuwi siya at nakikita ang ngiti ng kanyang ina, lalo siyang napapatibay na lahat ng hirap at pasakit ay may kapalit na ginhawa at karangalan. Ma, malinis na ang pangalan ko at ngayon may bago na akong tungkulin. Madalas niyang sabihin at bawat sagot ng kanyang ina ay laging pareho, ipinagmamalaki kita anak. Dumating ang araw na opisyal na inanunsyo ng kumpanya ang resulta ng kanilang investigasyon. Sa harap ng lahat ng empleyado ng branch, binanggit ng HR na si Marjo ay ganap na malinis sa lahat ng paratang at naitatag na ang bagong kultura ng respeto at pagkakaisa. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Lumingon siya sa kanyang mga kasamahan at sa unang pagkakataon, nakita niya na lahat ay nakangiti, walang alinlangan at puno ng respeto. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na tuluyan nang natapos ang laban na halos sumira sa kanya noon. Ngunit alam din niyang ang resolusyon ng problema ay hindi dulo ng kanyang kwento. Ito ay simula ng mas malaking yugto kung saan kailangan niyang panindigan ang bagong tiwala at responsibilidad na hawak niya. Ang dati simpleng crew na tinatapakan at pinapahiya ay ngayon ay naging huwaran ng tapang at katapatan. At sa kanyang puso, malinaw ang pangakong paulit-ulit niyang inuusal. Hindi na muling hahayaang bumalik ang takot at pang-aapi. At sa halip, ipagpapatuloy niya ang laban para sa respeto at dangal. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tulad niyang minsang naisantabi. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng branch. Ngunit hindi na iyon katulad ng dati. Ang dating lugar na binabalot ng tensyon at takot ay napalitan ng mas maaliwalas na kapaligiran. Ang mga crew ay nagtatrabaho na ng may kasiyahan, nagtutulungan sa bawat gawain at mas mabilis na natatapos ang mga shift dahil sa mas malinaw na sistema. Si Marjo, na dati binabansagang pabigat at dahilan ng problema, ay ngayon ay kinikilala bilang isang huwaran at pinagmumulan ng inspirasyon. Ang kanyang kwento ay kumalat hindi lamang sa kanilang branch, kundi pati na rin sa ibang lugar ng kumpanya. Maraming empleyado ang nagsabi na ang nangyari kay Marjo ay nagpapaalala na ang pinakamahalaga sa lahat ay katapatan at lakas ng loob. Isang araw, dumating si Mr. Ronald upang muling bumisita. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya para sa simpleng inspeksyon, kundi upang makipag-usap sa lahat ng empleyado. Tinipon niya ang buong branch at nagsalita. Nakita ko ang pagbabago dito. Mula sa lugar na puno ng pangamba at intriga, ngayon ay nakikita ko ang pagkakaisa at malasakit. At higit sa lahat, nakita ko kung paano ipinaglaban ng isang tao ang kanyang pangalan at dangal. Tumingin siya kay Marjo at ngumiti. Hindi ko malilimutan ang ipinakita mong tapang, anak. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na tumindig sa gitna ng maling paratang. Dahil dito, nais kong ipaalam na simula ngayon, isa ka ng opisyal na bahagi ng leadership program ng kumpanya. May mas malaki ka pang papel na gagampanan. Nagulat si Marjo sa narinig. Hindi niya akalain ang simpleng pangarap lamang doon na mapapagtrabaho ng tapat ay hahantong sa mas malaking pagkakataon. Ang kanyang mga kasamahan ay napatingin sa kanya na may halong tuwa at pagmamalaki.
Si Jenny ay napangiti at palihim na pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Sabi ko na sa iyo, may mas malaki kang tatahakin. Mahina niyang bulong. Tumayo si Marjo at nagsalita sa harap ng lahat. Sir, maraming salamat po sa tiwala. Pero hindi ko po ito nagawa ng ako lang. Kung hindi sa mga kasamahan ko, kay Jenny at sa lahat ng naniwala, hindi ko po malalampasan ang lahat ng ito. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol sa atin. Pinatunayan nating lahat na kapag nagkaisa, walang kasinumalingan at pang-aapi ang magtatagumpay. Sa puntong iyon, nagpalakpakan ng lahat. Ang dating mga kasamahan na minsan ay nagduda sa kanya ay ngayon ay buong pusong sumusuporta. Ang branch ay naging simbolo ng pagbabago. At si Marjo ang naging muka ng kwento ng pagbangon. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni JP. Bro, hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa lahat ng pagkakataon na nag-alinlangan ako. Pero proud ako sa iyo ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nanumbalik ang tiwala namin. Tinapik siya ni Marjo sa balikat at ngumiti. Ang mahalaga ay natuto tayo. Wala nang samaan ng loob. Ang mahalaga ay sabay-sabay tayong magpapatuloy. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na may nakahandang hapunan. Habang kumakain sila, ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Ma, tinanggap po ako sa leadership program. Mas malaki po ang responsibilidad, pero gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Napangiti ang kanyang ina, may luha ng tuwa sa mga mata. Anak, ito na ang bunga ng lahat ng pagtitiis mo. Hindi ako nagkamali na palagi kitang ipinagmamalaki. Ang tatag at katapatan mo ang magdadala sa iyo sa mas maganda pang bukas. Lumipas ang mga buwan at lalo pang tumibay ang tangalan ni Marjo sa kumpanya. Mula sa pagiging simpleng crew na binabaliwala, siya ngayon ay isa sa mga inaasahan na magbibigay inspirasyon sa iba pang empleyado. Maraming bagong pauhan ang lumalapit sa kanya, humihingi ng payo kung paano magtagumpay at paano manatiling matatag sa gitna ng hirap. Palagi niyang sinasabi, huwag ninyong kalimutan ang halaga ng katotohanan. Kapag nasa inyo ang totoo, walang kahit sino ang makakabagsak sa inyo. Sa huli, ang kwento ni Marjo ay naging paalala sa lahat na ang buhay ay puno ng pagsubok at maling akusasyon. Ngunit hindi kailanman dapat mawalan ng paninindigan. Ang pang-aapi, gaano man ito kabigat, ay hindi kailanman mananaig kapag ang puso ay puno ng katapatan at ang isip ay handang lumaban para sa dangal. Ang fast food branch na minsan ay naging lugar ng kanyang kahihiyan, ay ngayon ay naging lugar ng kanyang tagumpay. At sa bawat ngiti ng kanyang mga kasamahan, sa bawat palakpak ng mga customer na nakakakilala sa kanyang kwento, at sa bawat gabi na umuuwi siya sa kanyang ina, malinaw ang kanyang paninindigan. Ang laban ay hindi tungkol sa kung gaano kabigat ang dinadala, kundi kung paano ka bumabangon at patuloy na lumalakad ng may tapang at integridad.